Hey, good morning. Let's pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you, God, for this wonderful day that you have allowed us again to gather and to listen to your word, Lord. Holy Spirit, guide us, be with us, have your way, speak to us. I ask for your anointing. Anoint me, Lord, so that I can share your word in accordance with what you want me to share. If na ako'y masulti, Ginoo, nga dili align sa gusto nimo ipasulti, then tabangi ang mga naminaw, Lord, nga makalimtan na nila. But if it is your will, ang akong isulti, Lord, nga na-align sa imong will, itanom, Lord, sa mayong luna sa ilang kasing-kasing, Ginoo. And help them, Lord, and help us na mag-grow ning a word and it will bring fruit in our lives. Thank you, Lord. We love you in Jesus' name. Amen. So, good morning. We are now in Acts 20. And Acts 20 verse 1, the Bible says, after the uproar had ceased, Paul sent for the disciples, and when he had exhorted them and taken his leave of them, he left to go to Macedonia. So, muna nitong time nga nagkagubot, kay syempre ang mga idols nila, daghan kayong mga idol worshipper ang nag-surrender sa ilahang mga idols, and na mga negosyante didto nga naapektuhan ang ilang negosyo mo na nagkagubot. So dire no, katong naghupa na ang kagubot, Paul sent for the disciples, and when he had exhorted them and taken his leave for them, he left to go to Macedonia. In verse 2, when he had gone through those districts, he had given them much exhortation. He came to Greece. So makita nimo nga ang heart jud ni Paul is to reach out the lost, and gusto jud niya nga mag-grow ang mga na-win and mahimo yung disciple. In verse 3, and there he spent 3 months. And when a plot was formed against him by the Jews, as he was about to sail for Syria, he decided to return through Macedonia. So naiplot sa iyaha sa Syria, but again, nobody can kill you kung dili pa jud na i-allow ni Lord, no, ma-expose jud ni Lord kana nga mga plan sa enemy once na you are willing and following the will of God sa imong kinabuhi. So wala jay ang sulat rin, nobody can kill you if you are willing, if you are walking in accordance to His will. And wala jud kailaing ginaglorify is ang Ginoo ra jud, you cannot die. Dili pa ka mamatay, no? Dili pa ka kwaon sa Ginoo as long as naga-obey pa ka sa gusto niya ipahimo sa imuha. So, uh, no, gi-reveal niya o gi-expose niya ang mga secret or na-plot sa iya, and even their schemes, no? Kapila na si Paul nga na-spare sa iyang kamatayon because gina-expose ni Lord dayon kung naa may threat sa iya. So again, this is the assurance sa atua, if and even sa imuha, kung ginaduni mo ang will ni Lord, no, you cannot die before God's perfect will. So di pa na plano ni Lord sa imuha, di pa kaniya kwaon. Amen. Mao na di ka mabalaka, no, mabitaw na ginaistorya nga disciple din sa balay, no, ay ko balaka kung you are doing the perfect will of God, nalay gina-correct ni Lord sa imuha, and no, basig na-allow na siya pangutan ang Ginoo sa iyang gusto nga may tabo sa imong mata, nganong naingon ana ang imong mata karon. So naala siya, which is later on mo-find out nato nga naayud siya ginadil pud si Lord sa iya. And Acts 20 verse 4, and he was accompanied by Sopater of Berea, and the son of Pyrrhus,
and by Aristarchus and Secundus of the Thessalonians, and Gaius of Derbe, and Timothy, and Tychicus, and Trophimus of Asia. So take note, he gathered together his co-workers. No, gigather niya ang mga co-workers niya. And tanawan ninyo, kini sila Sopater, sila Aristarchus, Secundus, Gaius, Timothy, Tychicus. Makita ninyo ning mga tawana, mga young pa ni sila ba? Dili pa ni sila kanang hamtong. No, dili pa ni sila kanang mga dugay na sa Ginoo. They are young. They are new with the Lord. Tanawan ninyo, ngano man jud nga naging partner sila ni Paul. Kini silang mga tawana. Why? Because maski dili pa sila mature, ang criteria ani nila is they are all wholehearted. Dili sila mature, but they are wholehearted. So, kung radical ka and wholehearted, at the same time, puno ka sa balaang spirito, you are filled with the Holy Spirit, then you are ready to serve the Lord. Dili nimo kailangan mag-mature pa ka. Kaya ang criteria para mahimo jud kang servant ni Lord is wholehearted ka. Dili ka nang mabitaw na makita ninyo din sa DCIM, sa church, no nga, dili mature tanan. But they are wholehearted. Na uban nga gastruggle pa og drugs, ang uban gastruggle pa og kanang temper, ang uban gastruggle pag kanang sigarilyo, ang uban gastruggle pa sa ilang pag-forgive sa ilang bana. Wala pa kayo nag-mature, pero ang ganahan ko sa ato ang team is wholehearted. Pag-abot sa kalag, pag-abot sa mission, sold out kayang tanan. Ngani di ay ang criteria sa mga true servants sa Ginoo. Dili ka magpaabot nga mag-mature before ka magamit sa Ginoo, but wholehearted ka sama aning mga partner ni Paul. Nakuha na nyo? No, nga gisa-isa ilang mga name kining mga partner ni Paul for us na masabtan nato nga pwede di ay nato maging partner sa buluhaton sa Ginoo kining mga wholehearted and radical nga disciple nga napuno sa balaang spirito, dili lang mature. Kanus aman ka magamit kung magpaabot pa ka ma-mature ka. Oh. Kay ang uban nga mga churches kailangan kuan jud, perfect jud before magamit. Unya ginapakita na niya diri sa early church nga naay mga bag-o pa lang, mga young nga gipang partner ni Paul nga magamit sa buluhaton sa Ginoo. No? So basta sold out, no? Saan man nimo nang mature kung dili sold out. Oh. Naay ka ng mga nabag-o na ang kinabuhi, nya dili man pud nato masugo adto og RRCY, di man pud nato masugo adto og kanang Samal, di man pud nato masugo adto og kanang Sumimaw, di man pud nato masugo moadto sa Pag-asa. Masaon nimo nang nabag-o. Oh. Nya dili wholehearted, dili radical nga disciple, no? Nga saon man nimo ang nabag-o kung di pamasahe lang di pa ka overcome. So mangingana ba nga kini sila mga radical ni, no, mga kuan jud ang partner ni Paul. Then in verse 5, but this had gone again, no, wholehearted dapat, bahala na dugay pa nag-mature. Mao ni ang mga criteria sa mga true disciples ni Lord. Maturity takes time, but wholeheartedness takes a day. Amen? Yes, ang maturity will take time. Ang kabag-uhan, proseso, dugay. Pero ang pagiging wholehearted, oras ra na o isa ka adlaw, desisyonan ra na nimo. Amen? In verse 5, but this had gone on ahead and were waiting for us at Troas. So take note, nagamit diri sa verse 5 ang as. Kung basahon na ninyo diya, but this had gone on ahead and were waiting for us at Troas. Pag abot na po diri sa verse 6, we. Kung tanawin ninyo ang word
as we sailed from Philippi after the days and unleavened bread, and came to them at Troas within 5 days, and there we stayed 7 days. 7 days. Kung tanawon ninyo, nga nung us and we man ang gigamit diha, ang nagsulat man gud ani is si Luke. Apil di ay si Luke ani, us and we. And makita na to, how wonderfully or humble si Luke. Wala niya ginaapil iyang pangalan. Nga nakahumble si kon ba si Luke. Nga dili na nako kailangan isulat pa ako ang pangalan. Kay siya may nagsulat aning Book of Acts. Kung tanawon ninyo, mga naunta siya nga me, Luke, kauban nako sila Paul together with the young disciples, no, nga nangadto mi sa Troas, nga na siya dili we us. So every time makakita ka diya we us, kapil diya si Luke, no, nga makita nimo ba nga dili na importante na musikat pag apil yang pangalan, no, si Luke. Mo'y dapat makita nato ba nga usay dili lang maapil imong pangalan sa mission. Niadto man ko ana, wala lagi ko giapil ana, no. Kailangan jud na makitaan jud sa uban ang imong pangalan, no. Ang uban kay kung dili lang maapil sa selfie sa mission, gusto ko, hoy wala lagi ko niya giapil niya na, no. Makita ninyo si Luke nga humble kaayo siya ba. Okay ra kakita ng Ginoo sa ako ang gihimo, no. Gi-check attendance nako sa langit. No, nga na ba, grabe ka humble si Paul, ay si Luke, no? So, ginasulat lang niya ang gihimo ni Paul. Mo naggabutang na lang siya og kami, ano na lang siya, kita, ano lang siya, no? So, kana, no, we need to learn also ani nga kuno nga batasan ni Luke, no, nga dili na kailangan nga mapublish pa ang iyang name sa mga buluhaton sa Ginoo. Yes, naman tay mga attendance diha para pod sa ilaha sa inyong kuan, sa inyong si tawag ani team ana, kung kinsa di wala ga participate, lahi po nang wala ka ga pa-appeal kay absent ka permanente. Lahi po na. Ayaw lang ko i-appeal ha. Nana di kay plano mga absent permanente sa mga mission. So, first, ato ta, no? So, nyato sila sa church sa Troas. On the first day, so appeal din ni Silyok, no? On the first day of the week, take note, when we were gathered together to break bread. So, basahon ninyo dere, on the first day of the week sila nag-bread breaking. Nga nung first day of the week, kung sa mga first day of the week, di ba Sunday? Ang first day of the week, kana manggod ang adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo, mo na nga gina-celebrate nila ang bread breaking sa first day of the week. So, makita na to no nga kani nga time dili na valid ang Sabbath day. Ang uban man gud ginahimo nga Sabbath day ang Sunday, no, gibalhin nila sa Sunday. Kita nga mga Kristohanon, tinuod nga Kristohanon, ang Sabbath day dili lang Saturday or dili lang Sunday no, kundi kanang 360 days, no. Ang tinuod nga kapahulayan tibok tuig na to, dili lang adlaw. Nakuha ninyo? Kay ang kapahulayan na anak kang Kristo, na anang Holy Spirit sa imoa. Tama mo diya? Kaluoy ra ba sa uban nga Kristiyano, no? Ang kapahulayan lang is Domingo o Sabado. Karon ang mga Kristiyano sa Pilipinas, okay, adlaw sa pahulay karong Sabado. Ang tinuod yun nga kapahulayan, dili lang adlaw, kundi ang life ni Christ na nga naa diya sa imuha ba. Ang rest. Nakuha ninyo? Daghan kayo ga Sabat, naga-practice og Sabat, pero ang Lunes nila hantod Sabado or hantod Biyernes is restless. Asa mo di ay nang tinuod nga Sabat? No. Ang rest nga tinuod is diya kang Kristo. Amen. So,
ngano man nga Sabado. Tapos pag abot diri sa Acts 2 verse 46, ang bread breaking nila is daily. So ginapasabot diri sa atuwa sa Ginoo nga walay frequency, no? Walay kwan ba? Wala gi-specify how frequent we are to break bread. Kay dire every first Sunday sila mag-bread breaking sa Troas. But dito sa Acts 2 verse 46, every day ang bread breaking. So wala joy adlaw nga gi-specify nga himuon natong ritual ang bread breaking. No, yes, the statement of fact raman ni nga nag bread breaking sila on the first day, which is Sunday, di ba? First day of the week, which is Sunday. But dili ni siya command nga mag bread breaking ka every first Sunday. Kaya nga nung nag-bread breaking man sila sa Acts 2 verse 46, daily. So, maski why is it nga dili nila gihimo kay nga nag-bread breaking sila frequently? Why? Because nabanggoy mga times sa mga churches dito sa New Early Church nga naay mga commotion, naay ka ng mga murag misunderstanding nila nga kailangan nila i-settle and mawala ang tinuod nga fellowship nga naga-bread breaking sila tapos gaaway sila. Mo na nga lahi ang schedule sa ilang bread breaking. Wala nila gihimong ritual ang bread breaking. Nakuha na to. And of course, no, biblical po na to ginahimo kay first Sunday of the week, usahay weekly, every service, no. So there's no specific time for bread breaking. Okay? So as long as we are united in fellowship and tama atong kasing-kasing to do that bread breaking, then we will do it. So naba mo diha, kay kung gaaway sila tapos nag bread breaking gyapon sila, ang bread breaking nila ang pangalawat nahimong ritual. Dili man ta pwedeng mag bread breaking nga di ka magpasaylong. No? So kailangan nila i-settle ang mga issues nila, tapos mo to walay bread breaking na pud ang uban nila nga meeting, tapos next na pod mag bread breaking na pud sila. Ana ang dapat. So we will not do it as a ritual, but of course no, freedom, natay freedom to do it, no? So then pag-abot din di ba, nag-bread breaking sila. Padayon ta sa Acts 20 verse 7, Paul began talking to them, intending to leave the next day and prolong his message until midnight. So take note no nga nag-start og preach si Paul alone. Siya ra yung istorya. And makita nato maybe nagsugo ni siya mga alas 8 sa gabi then makita nato nga take this nga opportunity ni Paul nga mo share kay ginalid siya sa Holy Spirit nga mo share alone, no, dili ang uban, no, which is makita nato nga dapat no sa 1 Corinthians 14 daghan ang mo share mo prophesy ana, but dinhi nga situation si Paul lang ang giallow sa Holy Spirit nga mo share sa Troas, no, diri sa mga elders. And at the same time makita nato diri nga gi-grab niya ang opportunity nga kay muhawa na magud siya pagka morning. So wala po siya kabalo kung kanusa siya mo balik, no? Ani nga church. So here makita nato nga until midnight siya nagsugod. Then makita nato nga nabuntagan siya og wali. So gikan sa estimate nato ani nahuman siya og kay kwan man early morning man siya nahuman ani. Basahon lang nato ni until and he prolonged his message until midnight. Makita nato nag-break siguro sila gamay sa bread breaking. Pero makita nato diri nga naay mga klase-klase nga kataas di ay sa meeting. As the Holy Spirit will allow us, mo na nga usahay short ang atong meeting, taas pod ang meeting, sama ni Paul, naay gamay pod nga mga meetings ni Paul, naapoy naabtan siya og
kadbuntagon, which is kini siya, 10 hours ang meeting ani ni Paul. So, depende ni siya if ginalid ta nga mag-speak. Sama ni Paul, ginalid man siya nga mag-speak. So, dapat dili ka sige tan-aw sa imong relo kung naka sa simbahan, dili ka sige dapat tan-aw og relo kung naka sa family meeting, ano man, naa ka diha, gi-allow ka nga naa diha because the Lord gi-allow pud sa Holy Spirit nga mo share kanang naa diha sa tubangan. Kay dili man pare-parehas ang ato ang mga meeting, nay usay mo share sa testimony, nay uban ginalid pud ko nga mo i-share ni siya sa inyo tapos usay ipa-share si Hanshin mga anak ang akong wife. So naay uban taas atong meeting mabtong tag alas 10, napoy uban pod nga alas 9, na uban pod 8:30, dinhi kinabuntagan wala pa man siguro ta nakatesting mabuntagan mag-meeting no kanang walay tulganay. Kini si Paul, grabe jud kaayo ba magbuntag. And diri sa verse 8, makita nato, there were many lamps in the upper room where we were gathered together. We. Yan na siya dito. Nadia si Luke Yapon. And there was a young man named Eutychus sitting on the window sill, sinking into a deep sleep. Grabe jud no. Ikaw daw di kakatulog anak nga magbuntag og wali. Eutychus na, Eutychus yung pangalan. So Eutychus. Ini daga mga pangalan mo gani. So si Eutychus sitting on the window sill, sinking into a deep sleep. Kana lang ganing duha ka oras nato sa Sunday service, aircon pa. Ang uban gani diha grabe nang hinangok nga gani hagok. Unsa na lang ka aning magbuntag ka nga mo kuan, mo maminaw ani kay Paul. So nakatulog ni si Eutychus man eh. Basta Eutychus o Eutychus, mo na lang ni ang Eutychus kept on talking. Paul was kept on talking. Sa ato pa magsigig storya si Paul ani walay tsansa nga makastorya ang mga naminaw, no? And fell down from third floor. Asa ka third floor? And he was picked up dead. Sa ato pa nahulog ni si Eutychus from third floor and namatay. So pwede di ay ka mamatay kang magtulog-tulog lang ka di simbahan no. Mabagok imong ulo diya sa may siminto ba maski mubo ra kaayo, no? Pagbantay mo diya nga hingkatulog ha, no? Kay pwede diya ka mamatay sa imong tigkatulog diya kung naa ang pulong sa Ginoo imong paminawan. Tanawon nato dire, he was picked up dead. But Paul went down, yan na siya sa verse 10, and fell upon him. And after embracing him, he said, do not be troubled, for his life is in him. Bantayan ninyo ni nga word, o gihimo ni Paul. Gibuhi ni Paul si Eutychus, and ang iyang giingon, don't be troubled, his life is in him. Ang giingon lang ni Paul, buhi siya. Nakuha ninyo? Buhi siya niya na si Paul. Wala niya gingon diya nga wala siya nag-take credit. Wala niya gingon ba nga ako siyang gibuhi. Wala jud niya gingon na. Ang gingon lang ni Paul buhi siya. Gigakos niya o gingon lang niya nga buhi siya. Mao dapat ni ba ang makita sa ato nga kining mga buluhaton sa Ginoo dili nato i-take credit sa tong sarili. Amen. Ako siyang gikuan, ako siyang gihil, ako siyang ako ba? No? Si Paul makita ninyo na ang iyang heart is niya na lang siya nga gigakos niya, giprehan niya, then ningon siya nga buhi siya. See? Kasahon ninyo nigtarong. Acts 20 verse 10. Walay credit nga naitabo kay Paul. Ingon lang niya buhi siya. And ang ma-amaze kay Paul, ani? In verse 11, when he had gone back up, so nibalik si Paul og wali,
and he had broken the bread and eaten, he talked with them along while and he talked with them along while until daybreak. Makita naton si Paul, wala na niya gitawag tong namatay nga bata o gipatestimony sa tubangan. No? Kita ninyo ba nga pwede ra gud unta patestimony ni Paul katong nabuhi? Ngano man naka-focus man gud si Paul sa gusto ipasulti sa Holy Spirit sa ilaha. Kay gusto yun, kay ingon ani yun, no? Ingon ani ang kwan ba? Ingon ani ang tinuod yun nga servant sa Ginoo kay dili ka kwan ba kanang si tawag ani dili ka ma-distract or dili ka ma-sidetrack ba sa mga naitabo sa imuhang paligid kay naka-focus siya ba sa gusto jud ipasulti sa Ginoo sa iya. Mo na nga pagkabuhi niya nibalik siya dito sa tubangan o sa iyang giingon niya nagpadayon siya og bread breaking and nag-share sa pulong sa Ginoo. No? Pero so makita nato nag-share siya sa pulong hantod buntag, hantod 6 AM, no? Grabe ni nga meeting ba. Ako nakatesting kog meeting hantod 2 AM lang, 3 AM. Ang meeting namo tong una, magsugod mig alas 7, mahuman mig alas 2 sa kaadlawon or 3 AM. Tapos naa pa mi 4 AM nga morning prayer na pod. Naalay lockdown na kay duha ka oras matulog, no? Ana nga mo ang kuan tong una kanang meeting sa with the pastors tong una, no? Grabe to nga nga kuan nga meeting pero dili nimo mabantayan ba ang kuan ang time ato every Monday yata o every Monday kato siya for 2 years, no, ngayon ato among meeting. So again grabe mo communicate si Paul sa pulong sa Ginoo, no, gisulit niya ang time niya nga kay kung tanawon nato wala siya kabalo kano sa pa siya mobalik aning church sa Troas. In verse 12, they took away the boy alive. So buhi jud ang bata. And we were greatly comforted, no? Then verse 13, but we, yan na pud si Luke, siya may nasulat, going ahead to the ship, set sail for Assos, intending from there to take Paul on board. So for so he had arranged it, intending himself to go by land. So makita ninyo si Paul din sa verse 13 nga musabay unta sila Luke sa ilaha. Muadto sila sa Assos. Pero si Paul gi-prefer niya nga magbaktas. He preferred to be alone. Ngano man si Paul, gusto niya maging alone ani nga time. Ngano man, kay nag-create baya siya og milagro. Nabuhi baya ang bata pinaagi sa iyaha. Kailangan niya mo spend time alone with God para magpasalamat. Pareha silang batasan ni Jesus Christ nga si Jesus Christ every time naa siya ministry, naa siya kanang mga ihil, mabuhing patay, muadto siya sa wilderness to spend time with the Father. Mao dapat ni ang atong himuon kay ngano man nga magsigitag ampo before RW. Pero after RW, wala ta nakapasalamat sa gihimo sa Ginoo o Restoration Weekend sa mga people. No? Kana dapat ang ma-practice nato nga dili lang ta magsigig pray before the Restoration Weekend or kung naamang kay mission, naga-prepare ta in prayer, sige tag-prepare in prayer while pagkahuman na sa mission, pagkahuman na sa mga event na atong nga nag-move ang Ginoo, makalimtan na natong pasalamat. That's why ikaw nga naminaw nga naa may gihimo si Lord, nag dynamic group ba ka or nag life group ka or kanang nag-adto kag mission na mga nangabag-o nga kinabuhi dito wala
magpasalamat ka alone with God. Mag-pray ka, magpasalamat ka personally, no? Mao po na akong ginahimo, no? Pag uli na ako diri sa balay, musuluday ko ana sa room, then mag-pray. Lord, salamat kaayo. Even wala pa na human, nagapasige na ko pasalamat. Wala di ko'y bukang bibig, pasalamat jud, pasalamat Father, salamat kayo sa imuhang gihimo, salamat sa sa ilang mga revelation na nadawat. Thank you for their freedom, for their deliverance, for their healing. Salamat Father sa love nimo gihatag sila. You keep on thanking God. Kana ang ato ang lifestyle after the mission, after what God has done to you, and to those people nga gina-connect sa imuha, spend time alone with God. Mao na nga wala ni sabay si Paul padulong sa Asos, pinaagi sa boat na maktas si Paul to by land. Nakuha na to. Then yan na siya dito. No. And when he met us at Assos, so nagkita sila sa Assos, we took him on board and came to Mytilene. Sailing from there, we arrived the following day opposite to Chios, and the next day, or Chios, and the next day we crossed over to Samos, and the day following we came to Miletus. For Paul had decided to sail past Ephesus. Ato na po siya Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia or in Turkey. For he was hurrying to be in Jerusalem, if possible, on the day of Pentecost. Kani nga time nag-speak na po ang Holy Spirit sa iya nga kailangan siya muadto sa Jerusalem. And kailangan niya abson ang day of Pentecost ngano man magtapok man ang mga tao dito. So makita nato no nga ginagrab ni Paul ang opportunity nga makashare sa word ni God sa ilang panagtapok. Then nag-send siya og message sa Ephesus to meet the elders. Bantayan ninyo kay kini nga mga exhortation ni Paul kuan ba yan tawagan ni gi-share niya o kini nga mga exhortation ni Paul para sa mga elders sa Ephesus, and I believe kamo karon nga mga naa dinhi, no, are mga elders, no, ani sa DCIM. So makita nato, no, yang gingon dia from Miletus he sent to Ephesus and called to him the elders of the church. Ipanawag niya ang mga elders sa church. And when they had come to him, he said to them, you yourself know, from the first day that I set foot in Asia, how I was with you the whole time. So, makita ninyo, unsa ang una nga giwali ni Paul sa mga elders sa Ephesus. Unsa ang iyang gi-remind niya ang mga elders, giunsa niya ang iyang kinabuhi. How he lived. Wala niya giingon dito nga remember ninyo giunsa nako pagwali. Ang giingon ni Paul sa mga elders is how he lived. Nakuha ninyo? How he lived. So, pang gina-remind ang mga elders nga giunsa nako pag-serve ang Ginoo. So makita nako nga like for example ako nakatong birthday na ako na nag-greet sa kuha no nga pastor niya na siya nang luod jud ko kay pastor kay nganong gi-ordain ko niya nga pastor. Actually dili ako nag-ordain sa imuha, gisugod ako sa Ginoo nga i-ordain ka. Pero niya na siya daghan na noon ang mga trials na ako sa akong kinabuhi, daghan na ako'y gipang-agian ana siya unya. Pero niya na siya na-remember na ako si Pastor Wendell ana siya nga 14 years na siya sa ministry,
Ako nga bulan pa lang, tulo ka bulan, unsa na lang ka ang iyang faith ani nga iyang giagian nga mga problema nga nakapadayon siya. Ingon ani si Paul, ana siya, remember ninyo how I live. Wala niya giingon didto, dapat ang ma-remember pud sa atoa sa mga people, how you respond, how you live. Kana dapat dili nga mahaw, maayo kay tumuwali ba? Dili na mao. Ang dapat nga makita sa atoa, dapat ang makita sa imo how you live. Giunsa nimo pag pagkuan pag 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 stand out. Giunsa nimo pag fight sa imong faith, tama? Then iyang gingon diha in verse 19. Makuha niyo ha? So serving the Lord with all humility. So unsa man ang inyong i-remember sa kuwang? I-remember ninyo how I serve the Lord with humility. So makita ninyo nga si Paul, no, ang tinuod jud nga servant, gina-emphasize ni Paul sa mga elders sa Ephesus nga ang tinuod nga servant sa Ginoo, you must serve with humility. Pahambulay, dili pahambugay. Ang tinuod nga elder sa church is humble, dili paposisyonay. Nakuha ninyo? You know? Nga dili jud nimo kuan. Ako kanino kanang nay nag-ingon sa kuha nga pastor, ana ikuan ka kanang i-ordain na lang ti ka nga bishop. Kaya na may mga pastor diya sa imo. Ay, okay ra ko pastor, nga pastor ako. Anak ko siya, ayaw na tawo na imo dili man na pa kanani paposisyonay, kun dili pahambulay. Na ba diha? So, ang first nga gusto makita ni Paul sa mga elders sa Ephesus is they must serve with humility. Sama sa inyo no? Dapat makita ni sa inyo nga you serve with humility. Kung gibutang ka sa DK, grasya ra jud kaayo sa Ginoo. King ordain mo nga pastor, grasya ra sa Ginoo ni, no? Ang kung gibutang ka diha nga mo preach sa RW, gibutang mo sa si tawag committee sa RW or sa Restoration Weekend, grasya ra jud ni sa Ginoo, dili ta magiging prideful ana. Amen? Naba mo diha? Sige. And niya na siya, verse 19, serving the Lord with humility and with tears. Grabe no? Kung akong balikan diri, nganong gipanghambog man ni Paul ang humility? Tanawa ko ninyo, I serve the Lord with humility niya na si Paul. Pwede di ay nimo ipanghambog ang humility. Ngano man, si Jesus Christ, good niya na siya nga, learn from me, for I am humble and gentle. Sa ato pa, okay lang di ay ipanghambog ang imong humility. Nakuha ninyo? Muna niya na si Paul, niya na siya, I serve the Lord with humility. Nakuha na to? Unsa man ang humility? Humility is you recognize your nothingness before God. So that God can be everything about you. Kanagad, ang humility is, dili na ako ni makaya kung wala ang Ginoo. Oh. No? Makuanan din ko aning mga kuan ba kanang sa mga servant no. Like for example si Yen gimo man ang mga coordinator sa kuan sa RW. Kumusta Yen? Si Lord na jud pas. Kana jud ang humble. Si Lord na jud kay di man jud nato na makaya kung ikaw ra diha mag mahuddan kag pasensya ba. Inyo makita nimo ang Ginoo puno sa imong pasensya. Tapos ang Ginoo pud naga-order sa imo Mao na makaingon jud ka nga ang Ginoo na jud. Mao na humble. Dili ka pwede nga mayon ka nga hawd kay ko, dili ko pwede no kanang mo share ka ba sa tubangan nga grabe jud kay ang Ginoo pas wa ko kasabot unsa man to gipangsulti. Kanang mo kay ana you serve the Lord with humility. You recognize your nothingness, that is humility.
Dili nga kanang kuan, dili kanang tree of knowledge of good and evil nga kabalo na ka sa tanan. Oh, ang mga humble nga tao, they live with the life of God, tree of life. They acknowledge their dependence to the Lord. Mao na ang gina-emphasize ni Paul. Mao dapat niyang makita sa inyo ha. Niana si Paul sa church sa Ephesus, sa mga elders sa Ephesus, nga tan-awa ninyo ang akong kinabuhi. I serve the Lord with all humility. And niya na siya diha with tears. So sa maning with tears. Ang tinuod nga servant, sa to number 1, ang true servant ni Lord, they are humble. Ang ikaduha, ang true servant ni Lord, they serve with love and compassion. Kanya naman siya diri, I serve the Lord with all humility and with tears. Kanang hilakan ni Paul ba? Kung kanang ikaw nga tao, kuan pa, kanang grabe pa ka in bondage. No? Hilakan ka niyang ampo ba? No? Kanang ang compassion ni Paul ba nga murag kung tan-aw niya sa tao nga wala pa na set free sa ilang bisyo, is ang iyang heart ni Paul is kanang kuan, kana ganing murag tan-aw niya nga naa kay cancer ba, may ana ba nga kuan no? Ako personally no, kanang murag kumuton jud akong kasing-kasing kung makita na ko nga nay mga sakit kamo ba nga mga disciple. No, samot na karon na diri si Michael balay no, napo siya ginagotro sa siyang kuan health karon. Mao jud na akong kuan na Lord, iregalo na lang ni sa ako ang birthday bi kanang i-heal nimo si Michael. Ngana ako ba kanang ganing with love, with compassion ba mga ana. And same po dapat ang makita sa tuwa nga every time makakita mo ka ng mga adik, magkaroon jud mo og kanang tears ba kanang love and compassion for them nga mabag-oy lang kinabuhi. No? And Nabuni ako makita aning mga bata sa kuan sa RRCY sa rehab nga kining mga bata pa kayo pero grabe na mga wat, grabe na kayo mo kuan. Ako ni silang panggakson. No, gakson na ako kining mga pinakamaldito dito nga bag-uhon jud ka sa Ginoo gana jud ko sa ilamo to nga gina-remind na akong uban bisitahon ninyo didto katong isa nga kuan nga nakagawas na no para mapaluapan. And isa diri mo anhi karon Sunday no, naga-communicate siya sa kuwang mo ani daw siya karong Sunday katong gikagdigos. So serving the Lord with humility and with tears na siya diha and with trials. So ang true servant sa Ginoo, they will suffer persecution, ay trials na ay mga testing sa ilang kinabuhi. That's why magtingala ka pastor kung kung naamang ka karon diha pastor sa nabunturan, i-ordain ka, apil pud ka diha pastor sa Samal, Mimaw, kamutanan, you will suffer trials. O may giingon dire. How I live. Yan na si Paul. I live serving the Lord with humility, with tears, and with trials. Congratulations sa inyo tanan, daghan kay mo gyagi ang problema. kay mao man pud ay ang tinuod nga servant sa Ginoo. You serve with humility, with love, and with tears. Naamoy no, naamoy mga agian nga trials no, kinsa may sige hilak diri nga asawa o bana tungod sa iyang bana. Kana kaning kinsa may wala ka hilak diri nga sa hilakan ng bana or sa asawa no. Daghan na. Makatawa na lang gyud ko kanang kuan. Ako nga dili ko manhid sa inyo ha. Kung naamoy mga ginapang go through, thank you Lord. Kay no, tinuod jud ni sila nga servant. Dili man pasa dili comfortable ang life nga ga-serve kay Lord. Amen. Najud kay trials which came upon me through the plots of the Jews. So naadjay mga kwan
mga persecution, trials, testing sa ato ang kinabuhi. Amen? Then, yan na siya diha. Verse 20. How I did not shrink back. So, gina-emphasize na po ni Paul ang iyang kinabuhi nga wala siya nag-shrink back in declaring to you anything that was profitable. Wala gi-withhold ni Paul ang message nga kabalo siya makatabang sa mga tao. Bahala na ay mga persecution sa ako basta isulti na ako ang tama, tama jud ning akong gisulti. Bahala na sa inyo ang masulti. Amen? Makuha na to. So makita ninyo diri niya na siya nga how I did not shrink back. Di makita ba yan ninyo no katong time nga nag-share siya about idolatry nga niya na si Paul nga kining inyo ang mga idols nga hinimo sa kamot dili na siya tinuod nga Ginoo. Wala suko kayo tong naghimo karon og mga idols. Oh. Pero si Paul wala siya ni atras. Wala niya gibawi ang iyang message. Ay ani na lang ana siya no. Ani na lang ana siya. Padayon lang mo sa inyong Ginoo. Wala gyud siya ningon ana. No? Wala siya ni straight back. Isulti niya ang tinuod, bahala mo diya mo suko na mo. Amen? Then makita nimo na adyo na please, na adyo wa. Na ay nag-respond or na adyo wa po nag-respond. So sa itong ikatulo, ang true servant of God do not hold back to share what is profitable for others. Kung sa itong isa, they serve with humility. Next, they serve with love. Then, true servant sa Ginoo sa face trials or persecution. Then, ang tinuod nga servant sa Ginoo, they do not hold back to share what is profitable for others. Then, niya na siya diya, verse 20, and teaching you publicly from house to house. So, ang tinuod nga servant sa Ginoo must be hardworking. House to house. Ga-life group jud ka. Ga-D group jud ka. Mao din ang tinuod nga servant sa Ginoo. Dili lang ka mo man iyang gingon teaching publicly from house to house. In verse 20, basahon ninyo yung Bible. So wala lang nagtudlo si Paul sa pulpito. Kung dili, kay nga naman kung sa pulpito lang ka naga-preach, you are a professional preacher aftering for money. Ang tinuod nga preacher or ang tinuod nga servant sa Ginoo, kadto pud kag house to house. Diha nimo madunggan ang ilang problema, diha nimo mabati ang ilang gina-go through sa pamilya. So, mabot man ng time nga maski unsa pa kadako ang church nga entrust ni Lord sa tuwa, ayaw jud mo kalimot nga mobisita gyapon sa balay. Amen. House to house man ang gingon diri ni Paul. Nabaya siya time nga mo-meet siya daghan, mo-meet po siya house to house. How? Niya na siya diya and teaching you publicly sa daghan and from house to house. Klaro? So dili lang ta diri sa simbahan sa pulpit but sa house to house. So unsa man ang gi-preach karon ni Paul? Opo ninyong bantayan. Unsa tong iyang gi-live out? Gi-live siya humility, love. Sa pa to? Nag-suffer siya og persecution. Wala siya nag-hold back in sharing what is true. Then, hardworking. Hardworking, dili gahi patrabahoon. Dili gahi suguon. No? No, kanang kabi man gud sa uban hardworking, gahi patrabahoon kung dili kugihan. Kugihan si Paul. Grabe no? Kaya asa siya suguon,
balay, pulpit, share jud siya jud. Then unsa ang iyang gi-preach? Verse 21. Solemnly testifying to both Jews and Greeks, unsa man? Repentance towards God. So ang gina-preach ni Paul is repentance. Pag hinulsol sa ato ang sala and padulong ka dapat sa Ginoo, repentance towards God ang iyang gingodya. Pasabot nga kung talikdan nimo imo ang sala, mo focus ka sa Ginoo, sa iyang gusto sa imuha. Dili lang pwede nga magbag-o lang ka and dili ka mo atubang sa Ginoo. Dili ka mo focus sa gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay mo mayang gingodya. Verse 21. Basahon ninyo yung Bible. Para di mo mga kwan, mga wala. Yang gingodya, solemnly testifying to both Jews and Greeks of repentance towards God. Nga na siya diya. Kay dagan kayo ka ng naundang og bisyo. Dagan kay nang undang og kanang nabagoy lang kinabuhi pero wala sila nag-focus towards God. Unsay gusto ipahimo sa Ginoo. Sila ray nabago, wala sila nahimong instrumento ro mo mubago pod sa uban. Muna ang message ni Paul, ang gi-preach niya is repentance toward God. Talikdi mong sala, pero pag-focus ka sa gusto ipahimo sa Ginoo sa imuha. Muna ang gina-encourage nato. Kay like for example, tanawon ninyo sa to ang Restoration Weekend. Yes, naginulsol sila isa lang sala. So sa may ilang buhaton. Oh. Nag-share tag vision ka sa a Great Commission dito nga ikaw focus ka sa gusto ipahimo sa Ginoo sa imuha, dili lang nga mabag-o ka. Mao may tudlo ni Paul, repentance toward God, at the same time iyang gingon diha gi-preach ni Paul ang faith in Christ. No? Dili lang i-give up nimo ang imong sin and nabago ka, but of course you are focusing on what God wants you to do. Then paingon niya sa 21, solemnly testifying to both Jews, Greeks of repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. So we need to grow in faith. Kailangan na mutubo punta sa itong pagtuo. Dili lang sa naginulsol ka sa imong sala, ni focus ka, pero sa Ginoo, pero kailangan nga mo grow ka in faith. Yes, dili ta mo undang og repent kay na may mga sala nga mo pop up ba. For example, ikaw single ka, mao ni ang imong mga sala sa single, gusto kay ka mangupit, masturbation, mga bisyo-bisyo nimo. Karon pag minyo nimo, lahi naman pud ang ma-expose sa imo nga sin nimo. Di ka makapasaylo sa imong asawa, sa imong bana, na kanang ma-address na po ni Lord imong pride. So dili dapat mawala tong repentance. Sige kag repent ana, pero ma-focus ka sa Ginoo sa gusto niya ipahimo. At the same time, as you go along with your journey, na naman kay mga testing nga kailangan nimo i-apply mong faith. Kailangan ta mo grow in faith mo, itudlo ni Paul. Nakuha ninyo? Repentance and faith in Christ Jesus. Repentance towards God and faith in Christ Jesus mo ni ang gitudlo ni Paul sa 21. Amen? Mao yun ni ang burden ni Paul nga i-develop sa mga elders sa Ephesus. Kaya nga naman, kabalo siya nga kung ang elder mag-grow, ang shepherd mag-grow, ang mga sheep mag-grow pod. Kung ang mga shepherd immature, ang mga sheep wapod mga saag pod, mao na nag-focus si Paul, gigather niya ang mga elders. Sama bitaw sa ato before ta nagrarara og ka na magsigi og entertain sa gawas, ni focus na dinhi sa ato mga elders, gamit ta every Saturday, Sunday, gamit ta sa balay, ginatudluan mo sa pag-share sa gospel, ginatudluan mo sa mga beatitudes, hina ginafokusan mo. Ngano man para kung mature mo, dali lang kaayo ninyo maalagaan ang mga sheep nga i-entrust sa inyo ni Lord. Nakuha ninyo? Mo na kung hatagan kag pagtagad nga i-train ka sama ani
you take it seriously. Nga naman, nakasalalay po sa imuha ang mga sheep nga interest ni Lord sa imuha. Magtingala ka, kung dili kayo ka mature, intrasan ka ni Lord og kanang kwan, og mga sheep, mga disciple nga bag-o, mga wala ra gyapon sa imuha nganuman dili man ka mo respond. Natay family meeting. Absent pud ka pod. Na Sunday service, na busy pud ka sa imong cellphone. Na morning prayer, dugay po ka mata, late pa. O nya, naapoy ka ng sa tawag gani, naagyapon tuddoan mo diri mo basag Bible, di gyapon ka mo basag Bible. Unsaon nimo pag mature? Unsaon pag mature sa mga leaders nga interest sa imuha ni Lord nga dili ka seryoso? Mo na diri si Paul nga akong i-gather mo tanan nga mga elders. Tudluan mo unsa may angay nga himuon, unsa may batasan nga makita sa inyo, kailangan humble mo. Ug tudluan ta mo og repentance towards God and increasing faith diha sang Kristo. Una nga grabe ang focus ni Paul sa church sa Ephesus nganuman basahi ang book of Revelation, nga backslide ba yan sila? Nganuman, di ba? Sa Revelations 2, nawala inyong first love niya na ang Ginoo dito. Ephesus ba yan nga church? Ang atong ginistoryahan diri ang Ephesus nga church. Ang mga elders nga church. Nganuman, no, makita ninyo ba? Grabe na ang exhortation ni Paul. Grabe na ang ginatudlo ni Paul. Serve with humility. Repentance toward God. Yan na siya diya. Mag-increase inyong faith. O sa naitabo dito, gidil ni God ang mga church sa Ephesus. Yan na siya diya. You have lost your first love. Yan na siya sa Revelations 2. Basahon niyo yung Revelations 2, verse 3. Yan na siya. But I have this against you. Kabalo ko nga wala ninyo ginatolerate ang mga practice sa Nicolaitans na si Jesus Christ, pero I have this against you. You have lost your first love. Oh. Kung nituora sila sa mga exhortation ni Paul, sa mga encouragement ni Paul ani nga time, wa unta to nahitabo sa ilaha sa episode sa Book of Revelations 2 verse 2 to 3 to 4 to 5 ngana. No, so mangyana ba nga unsa man among ginatudlo sa inyo nga karon diri, seryosohon ninyo. Gigamit mi sa Holy Spirit para encourage mo. Kay moabot ang panahon, I pray nga dita moabot ato para sa Ephesus. Nga mga wala atong first love ba. Oh. No, ato ani reminder ni sa tuwa karon kay ang ginistoryahan diri ni Paul mga elders. Dayon ta. So I pray now nga so makita ninyo ba nga dako jud kayo ang impact sa mga shepherd, sa mga sheep. O gani nga kita ninyo, ana gani si Jesus Christ kay Peter. Peter, do you love me? Feed my sheep. Take care of my lamb. Then sa tuyang gingon, katulo ba yato? Sa ganito Kem? Si Kem man to nag-share. Take care, feed. Pero walay mawala. Sheep o land ni ana ang Ginoo feed. Oh. Mao po na among ginahimo sa inyo nga ginalid sa Holy Spirit sa moa. Pakaunon mo permanente sa pulong. Feed, feed, feed. Take care. Feed, feed, feed. Oh, bahala mo diha maimpatso mo pag ngangara diha og usapa ang word ni God. Oh, abrihay mo kasing-kasing. No? Kaysa naman gutomon mo sa pulong sa Ginoo. Mo po na nga ko ang kwan po. Mo po na akong struggle sa inyo, Osay. Mag-meeting ta, naggunit og cellphone, nag-Facebook. Na sa service, ka-Facebook yapon. Morning na, uban, no, grabe pa, nahook pa sa mga games. Saan pag ni mo pag-alaga sa mga leaders nga interest sa imuha ni Lord kung ikaw mismo dili ka mo mature? Then, verse 22. And now, behold,
bound by the Spirit. Makita ninyo, ang tinuod nga servant sa Ginoo is bound by the Spirit of God, not bound by men. Si Paul niya na siya diya, and now, behold, bound by the Spirit, I am on my way to Jerusalem. Niya na si Paul. Ay, niya na siya dire. Si Paul, oh. Not knowing that will happen to me there. Oh. Ang tinuod nga servant sa Ginoo, he do not know what lies ahead. Akong klaron. Niya na diri si Paul, I am on my way to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. Pasahon ninyo niya sa verse 22. Bound by the Spirit, ang tinuod nga servant sa Ginoo is bounded by the Spirit, not by men. Pero niya na siya dire, I am on my way to Jerusalem, not knowing, wala ko kabalo, unsa ang ahead of me. What will happen to me there? So, klaro kayo ang giingon ni Paul, nga wala siya kabalo sa iyahang future dito sa Jerusalem. Niyang uban diri kay na busy sila og tan-awon ang future, tan-awon ang kailangan musaka ka sa realm para makita nila ang unsa ang kaugmaon nimo diha, kanang makita nimo unsay ahead. Nga klaro kayo ang gingon din ni Paul, ang tinuod nga servant jud ay sa Ginoo, they do not know what lies ahead. Nganong dili man jud ipakita sa Ginoo kay Paul unsay may tabo sa iya. Ngano man jud nga ngano man wala ta gitudloan nga fortune teller sa Ginoo. Mo nasukway jud kaayo kanang magkuan ka ba? Kanang musaka ka diha, tan-awon nimo unsa ang kanang si tawag na kanang unsa ang ang future nimo. Oh. Yeah. Unang uban mo ra nagnabuang ba? Misulod ko sa imuhang tiyan, nakita na ko ang bata dito sa sulod. Mga ana, nga klaro kayo nganong dili tay allow ni Lord nga ingon ana ngano man gusto ni God nga maging dependent ta sa iyaha. Kay naa naman ka sa tree of life. Gusto ni Lord magdepend ka sa iyaha. Kay kung tree of knowledge of good and evil, gipakita na tanan sa imo siyawa. Nakuha ninyo? Amen. O, naka-amin ako asawa. So, God necessarily show, Ingleso na lang ako, God does not necessarily show His servant the future. Klaro? Kay maski si Paul, not knowing what will happen to me there. Niya na siya dito. So, clear kaayo nga not knowing will happen to me there. Yan na si Paul. So, pati si Paul, wala di siya kabalo, no? Say may tabo siya. Ako na nasulti, we are not fortune tellers. We walk by faith, not by sight. Klaro? And gusto ni Lord nga mag-trust ta sa iyaha day by day. And at the same time, we are living in the tree of life, which is dependence sa iyaha. So makita ninyo ba, kung nasabtan na ninyo ang tree of life, dili na ka mailad. Unsa man ang naa sa tree of life, dependent sa Ginoo. Ngano mo ambak man ka sa mga realm karon nga gusto nimo tan-awon ang kaugmaon. Nakita na ako niadto ka sa impyerno, ngani nga na nakita na ako wa ka kita sa imong sarili ni adto pug impyerno pod. Nganong ang uban imo ang gusto pakita didto? Verse 23. Except that the Holy Spirit solemnly testify to me in every city, saying that bonds and afflictions await me. So, kung tanawon ninyo, naay mga instances nga naa siya'y isuffer ani nga lugar. Kana lang ang ingon sa iyaha. Pero ang exact nga mga hitabo sa iyaha, dili na ipakita sa Holy Spirit sa iyaha. Kuha na to? Na ikaw, mag-suffer ka sa Jerusalem, kana lang.
Pero kung moingon ka nga, mao ni sunugon ka dito, mao ni ani may tabo si mo dito, dili na siya mao. Oh. So, then niya na siya diya. Ang next, ang tinuod nga servant sa Ginoo, they do not value their own life. Wala na ko'y labot si Paul kung mag-suffer ba siya dito dili. Kaya na siya dira, I have a witness testifying to me that wherever I go, I should suffer. Naman ng Holy Spirit ka-testify siya. Kamas kaya asa siya mo adto, mo suffer siya. Si Paul, wala dyan siya nag-experience og comfortable life. Akong i-remind ni sa inyo nga kung tinuod jud nga servant ka sa Ginoo, dili jud comfortable. Naadyo'y discomfort. Kay ngano man, kung gipili ni Paul ang comfortable nga life, nibalik na siya sa iyang negosyo as tent maker. Nasabtan ba ninyo? Gipili ni Paul ang himuon ng pagbuot sa Ginoo. Maski uncomfortable si Paul. So, kung pilion nimo ang komportable lang nga kinabuhi, no? Dili jud ka mahimo nga disciple sa Ginoo. Maski mostorya ka sa tubangan, ang komportable na. Moadto ka sa mission, ang komportable. Walay tubig. Way tarong igdaan. Way aircon. Lisod kayong dalan. Na mga batasan nga di mao. Nga ipakita diya sa ma-experience nimo. That is uncomfortable life. Malayo ka sa imong pamilya. Malayo ka sa imong mga anak. That is a uncomfortable nga life. Ngano man, gingon na daan ni Paul. Mao ni ang life nga ga-serve sa Ginoo uncomfortable. Naagoy choice si Paul. Dagan gud siya kwarta. Pwede ra gud siya og manugo na lang og kwan. Og mga katabang niya. Makasweldo gud siya, makapalit siya slave niya. Pero makita nimo si Paul, grabe yun siya mamaktas. Grabe yun siya mo mission, mo train. Verse 24. But I do not consider my life of any account as dear to myself. Una akong gingon sa inyo. True servants of God, they do not value their own life. But I do not consider my life any account as dear to myself. Wala na ginyagi, no? Wala na siya gaisip kayo sa iyang comfort. So that I may finish my course. Focus lang siya sa gusto ipahimo sa Ginoo. Sa iyang mission, sa iyang kinabuhi. And the ministry which I received from the Lord Jesus. Muragog kwan ba? Muragod og college ka nga estudyante ba? Bahala na wala kay balon, bahala na magbilar ka diha, bahala na diha nga isa lang imong uniforme. Kung ang goal nimo mahuman na imong kurso, humanon jud nimo. Amen ba? Mao ni si Paul. Humanon jud nako. Ang ako ang goal. Humanon nako kining course nako. The same time, ako apod humanon kini nga ministry nga gintras ni Lord sa tuwa. So kung naay ministry nga gintras ni Lord sa tuwa, humanon na to ni. Nara na siya kanos ata niya kwaon. Amen ba? Makulbaan ka kung wa kay ginahimo. La, matay naman siguro ko ani. Wa makay ginahimo. And ingnay mong tapa dili na ikaw. Kay dagan kay ginahimo sa Ginoo. Amen? Mabalaka jud ka na kung wa kay ginahimo, na busy na mo sa social media, busy na ka diya sa inyo ang mga dula-dula cellphone, business. Diya ka mabalaka, magsugod na ka, mabalaka na ka diya sa imong pangbayad, mabalaka na ka sa ani. Pero kung gahimo ka sa buluhaton sa Ginoo, ayaw ka balaki, di pa kakwaon lagi ana. Lo sakit na lagi ni ako ang diri pastor. Di pa kakwaon. Wa pa nagmature ang disciple gihatag sa imo
Pero wala na kay ginahimo, diha nakakulbaan. Amen? Amen. I will finish my course, niya naman ang Ginoo. Ay niya na si Paul. Then yang gidiya, so that I may finish my course in the ministry which I have received from the Lord Jesus Christ. Ang Ginoo may nihatag sa tuwa nga ministry to testify solemnly of the gospel of the grace of God. No? Kini nga time, continue niya gina-address gistorya ni Paul unsa ako ang kinabuhi, humble love. No? Then unsa ang iyang gi-preach na ko ang repentance toward God and maturity diha sa iyang faith kang Kristo. Mo na yang gina-preach, padayon gyapon siya. Grabe ang heart ni Paul ba, imagine mo. Diniyang gingon diha. And now, na siya diha. And now behold, I know that all of you among whom I went about preaching the kingdom will no longer see my face. So sa man ang gi-preach pa ni Paul, i-preach niya ang kingdom. Nga naatay king, nga ma-under ta dapat sa iyang rulership, sa iyang authority. Mao na ang gina-preach ni Paul. Nga kita na belong na ta sa kingdom sa Ginoo. Then, before I depart, nga na siya diya, no? Therefore, I testify to you this day that I am innocent of the blood of all men. Da, kuya warabane. Makapamalandong taan nga word ni Paul ba? Before niyawa si Paul, nga na siya, makatestify ko sa inyo Inosente na ko sa mga dugo sa tanan nga tao. Kuyawa ni, I am innocent of the blood of all men. Pasabot nga ang ilang dugo, wala na sa kong kamot. Ikaw karon be, pangutanan nako sa imo Inosente na ba ka sa dugo sa imong mga ka-office mate? Inosente na ba ka sa dugo sa imong mga relatives? Inosente na ba ka sa dugo sa imong kapamilya? Inosente na ba ka sa dugo sa imong mga classmate? Nga si Paul ni ana siya, dili na ko inosentihan nila sa dugo. Nga naman, kay wala ko ni ukok, wala ko ni undang. Og declare to you the whole purpose of God. Dili na di ay ka liable sa blood sa imong igagaw, sa imong kapamilya, sa imong classmate, kung gideclare nimo ang whole purpose sa Ginoo. Kuyawa ni, unsa man di ay ang whole purpose sa Ginoo. Katoy siya nimo ang repentance, faith diha kang Kristo, infilling power sa Holy Spirit. Whole purpose para mahimot ang liwat sa Ginoo. Tama? Share nimo ang kingdom sa Ginoo. Kapasayloan sa tong mga sala diha kang Kristo. Pagtuo nimo diha kang Kristo para kita mga luwas. Whole purpose sa Ginoo. So kung naka-share ka ana, mudawat sila or dili na sa imuhang kamot ang ilang dugo. Klaro? Wala mo, kung mudawat mo idili. Basta ako nang gi-share ang whole purpose ni Lord. So mag-pray mo og grasya sa Ginoo nga mahimo nato na tanan kay dili po na lalim. Labi na sa imong pamilya. Na-invite na ba nimo ang imong kapamilya sa service? Invite lang nimo, bahala siya kung moapil o dili. Kung dili ka maka-share sa ila. Tara, apil tag simba. Maski i-text ra na nimo. Dili man siya o di wala ka nitubag, wala ka ni kwan. Wala ka kung dili pa ka maka-share og gospel sa iya, di at least nakagihimo. So, wala na ang blood nila sa kung kamot. Niya na si Paul. We are not free. Nakoy gisulat diri. We are not free from the blood of that person if we share the whole purpose of God. Not half lang sa gospel. Amen?
Lord, daghan pa jud among mga relatives wala na siran. Mga imig pasaylo ani grasyahin jud taon mi Lord. Kay daghan pa kayog mga tao ginakonek sa tuwa nga wala ra man ta ka-share. Nya, dili ka maka-share, wa pud gyapon ka nang invite kay kami na lang mo share sa gospel sa Sunday service. I pray karong Sunday service para dili pod mo mutubag sa dugo sa inyong mga relatives. Hala, pangimbita ha. Bahala mo diya mo apil mo dili. At least din ako mutubag sa imong dugo pag abot sa panahon. Kay lisod po kayo no, ikaw paninglan pag abot sa panahon. Ikaw ba? Sige tag reunion ba? Wa, ra jud kay. Magsige ra kag pangbalot og litson, mo ra jud na akong matiman-an sa imo ha. Wa na ang imo ang mga relatives ba every time mag-reunion. Ikaw jud tong kusog kayo mo dalag Tupperware nga ikaw di ay kabalo sa whole purpose sa Ginoo. Wa man lang ka ni share sa atong reunion. Magsige kog invite sa imo sa birthday. Puro laga yaga ra akong mauna-unaan sa imuha nga kabalo naman di ay kakaron sa whole purpose sa Ginoo. Tama mo diha? Naapa mo diha o katulgon na mo. Oh. Padayon ta. Bahala sila diha kung mudawat sila dili at ikaw ni share ka, nang invite ka. Oh. Ang lisod no. Wa jud kay gihimo. So it's up to them as long as you share. Amen. Verse 28. Mao na niyang giingon ni Paul sila. Mao ni warning ni Paul sila. Pagbantay ka mo. Unsa man yung bantayan? Oh, minaw mo ani. Kay ngano man, nanga backslide ba yan ni mga taga-Episos? Sa gingon ni Paul sa taga-Episos na siya, be on guard. Asa man sa inyong sarili. Be on guard for yourself and for all the flock. Before di ka makabantay og tarong sa mga disciple nimo nga gintrust ni Lord sa imo, bantay imong sarili pod. Kay basig mauna ka backslide sa imong mga disciple. Mauna nga sa inyo sa kadaghanan ninyo, before mi mo bantay sa inyo nauna na migbantay sa mong mga kasing-kasing. Basig mangluod mi sa inyo basig unyag sa imuhang way batasan nga ginapakita, mahurot akong pasensya. Mauna nga kanang imuhang ginapakita nga batasan, basig unyag dili maalay na among heart ba mas nuts mi sa yawa, mao na nga una na mo ginabantayan ang among sarili before kamo. Unsa man among mahatag sa inyo kung di mo mubantay sa imong sarili. Mao na ni ana sa Paul, be on guard to yourself. And niya na siya diha, for all the flock. Bantayan nimo ang tanan nga gi-entrust ni Lord sa imo. Pero unsay una, be on guard to yourself and to others. Pagbantay mo mag-asawa, mabisi na mo sige og kwan. Hala, ang atong disciple ba? Katong gi-entrust ni Lord sa tuwa ba nga disciple ba? Magsige na lang mog storyang duha mag-asawa sa mga disciple. Wala na ka nakapangutana, kamusta man imong kasing-kasing sa kuha? Naglagot na di imong asawa sa imo. Naglagot na di imong bana sa imo. O nya, magsige ra mog kabisi na dito sa inyo ang plak. Nga backslide na mong duha. Ang mga disciple nagpadayon. I pray nga di na may tabo. Ngano man, gi-remind ta karon ni Paul, be guard on yourself. Oh. Mahatag po kag panahon sa imong asawa kay basig unyag puro na lang disciple lang mo gawa sa imong baba. I-date po di mong asawa, gwardyahi mong asawa nga oy. Kabalo ba mo naabay ay isa na mo kakauban tungo na nga pastor. Nagsilos na siya siyang bana nga naman. Tibuok adlaw naa sa mission. Kung naa may spare time, nakigkapi pa kay pastor. Muli sa balay, nakatulog na ang asawa. Buntag sayo, morning prayer na pod. Tapos pag humagog morning prayer, hagito na po ni pastor, magkapi silang balay. Tapos, hinahinay, niuli, halos wala na'y panahon sa iyang asawa. Why? Naunag hawa iyang asawa. Wala ka bantay. Mayo ka muwali diya.
Oh, wala nagbantay sa sarili. Bantayi po nimong sarili pod. Kay basig na open na ka. Nya kadakita nato puro disciple lang ang imong ginastorya sa kuha. Wala pod ka ga-share sa imong kaugalingon. Wa ka gabantay sa imong sarili. Si Paul niya na si Paul dire, be guard on yourself and to the flock. Klaro kayo, giuna ni Paul og gingon nga bantayi imong sarili before the flock. Naba mo diha? Wala pa. Sige, padayon ta. Then, yan na siya diya. For be on guard for yourselves and for all the flock among which the Holy Spirit had made you overseer. Ang Ginoo ang naghimo sa imuha nga mo oversee anang mga disciple nga gintra sa imuha. Ayaw tawo na pasagdi. Battle them in prayer, kamustahi po na sila. Pero mao nagbantay sa imong sarili. So again, dili ako ang nag-appoint sa inyo ha, as overseer or elders ani nga simbahan. Ang Holy Spirit ang namili sa inyo ha. Igo lang may gisugo para pilion mo nga overseer nga man. Ikaw may pinili sa Ginoo. Mao na dili mo mangluod sa kuha sama atong nag-greet sa kuha nga nang luod yung kong pastor. So bisala na yan ako ana nga i-ordain ka. Ako na noy nabutan, no? So, no, pero na yung purpose tanan. Oh, sige. Then, yan na siya diya, among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd. Oh, the church of God which He purchased in His own blood. Ay, paminaw mo ha. Tanawa, yang gingon niyo. Bantayan daw ninyo ang church ni God nga gibayran niya sa iyang dugo. Ani no? Si kuan kisa kanina dire na trabaho dire. Si Sol. Oh. For example, ang ilahang boss ni palit siya og mahalon nga gamit. Unya gibutang sa ilang opisina. Giingnan siya sa ilang boss. Sol, mahal kayo ni nga gamit. Palihog kog amping og bantayan nimo ni ha. Kay milyon, 10 milyon akong palit ani. Unsa kay himo ni Sol? By the way, kung wala na ta, niya maminaw pa mo ani si Sol, disciple ni siya sa ulas. Okay? No? Mabot ang panahon ba nga naa may maminaw ani nga recording. Kinsa nang ginaingon ni Sol diha ni pastor nga si Sol diha, no? Si Sol disciple na sa ulas nga wholehearted pod. Okay? So, kani. So, for example lang, giingnan siya sa yang amo nga bantayan nimo ni. Unsa himo ni Sol? Siguro tabunan ni niya og tela kung unsa mahalon ba na computer unsa man na. Ampingan jud niya di maabog-abugan og dili langawon o dili jud siya sudlan og insekto. Tama? Simple na kay Arlex, kani si Arlex disciple pud ni. For example lang nga namalit si Arlex og kanang mahalon kayo nga pang-repair og cellphone, gi-entrust niya sa iyang anak nga si Aris or si Domspod, gi-entrust niya kay Mark ana no nga kini nga cellphone ay kini nga gamit niya na siya diha. Bantayan nimo ni ngano man milyon akong palit. Ilaha jud ang ampingan kay ngano man mahal. Ingon ana ang picture sa ginasulti ni Paul dinhi sa church niya na siya. Bantayan nimo, shepherd the church of God which He purchased with His own blood. Sa ato pa, mas mahal pa ni ang gibayad ni Kristo sa ato nga church o sa mga disciple nga gi-entrust sa imuha ni Lord. Kay ngano man, dugo ang iyang gibayad, dili kwarta. Mao na no? Kung hatagan ka ni Lord og mga disciple, bantayan nimo. Ngano man, murag intrigo ni Lord sa imuha ba? Oh. Dili na nimo pwede pasagdan. Naay mga time lailahi man mug mga batasan. Pero wala jud ta mo gipalayas kung nang duol mo.
or naamo sa meeting, naamo sa fellowship, gapakita gyapon mo, wala ta mo ginapalayas nga naman, dugo ni Kristo ang gibayad sa inyo ha. Nganong dali raman mo usay makakondim sa uban? Nga gibayran na sa dugo ni Kristo, nya ikaw kusog kay kamo kondim sa uban? Di na mao. Dili na mao kay mao nagiingon ni Kristo, I have made you an overseer. Gihimo ko sa Ginoong overseer ani nga church niya. And ako ang tanaw sa inyo ha tanan, precious mo sa Ginoo nga man, dugo ni Kristo yang gibayad sa inyo ha. Dugo ni Kristo ang gibayad kay Cariloid. Dugo ni Kristo ang gibayad kay Arnel. Dugo ni Kristo ang gibayad kay Kim, kay Maymay, kay Allen Lloyd, kay Ata Corazon, kay Jane, kila Kim, no? Kila Nelia, tanan-tanan mo. No? Sila Mrs. Mora sa Samal. Dugo. Sila Apple, sila Ate Lolita. O, maulagi ka ng dili, gani mag-on, di yun mo matawag. O, ogkam. So, makita ninyo, nga ang akong tanaw sa inyo, gibayran mo sa dugo ni Kristo. Mo na, valuable kay mo. Kung dili ta mo makita, ginasangat ta mo gyapon into prayer. Lord, ikaw jud mo protect ani, ikaw jud mo storyahan nila, Lord. Ikaw man ay bayad ani. No? Singunana ka dapat, lahi-lahi man mo og mga batasan. Lahi-lahi man mo og level og maturity kamo tanan. Pero parehas ra mo gibayran sa dugo ni Kristo. That's why precious mo sa mata sa Ginoo. Dili ka dapat basta-basta mo condemn og mga disciple ngano man. Because dugo ni Kristo ang gibayad ana niya. Naba mo diha? Pwede na nimo itsapuira siguro kung useless ra na sa imong opisina kanang kanang 'di ba kung naay mga useless la diha sa opisina nimo nga mga gamit. Kini wala na may kwan ni. Ano ni mga papel ra man ni diri, labay na ni. Ngano man dili man valuable. Pero ingnan kasi mo ang amo, valuable kay naa bantaye. Ampingan nimo ngano man valuable. Unsa na lang ka kining mga tawanan nga gi-entrust sa ato sa restoration weekend. Unsa na lang ka kining mga tawanan nga gi-entrust sa imuha karon nga disciple. Nya ginapasagdan ra na nimo murag papel nga way bili. Dugo ni Kristo ang gibayad ana. Nasabtan ba ninyo? Then yan na siya. Sa may mga tinood nga servant sa Ginoo, you shepherd the church of God. Sa manang mo shepherd. Verse 28, to shepherd the church of God. Sa manang i-shepherd, to guide. I-guide ninyo. Kung dili ka balo mo basa, i-guide. Kay mo ba yung gingon sa Psalms 23, di ba? Ang good shepherd mo lead siya sa green pasture. I-lead ninyo sila kung asa sila mabusog. Kung wala ga-attend sa morning devotional, i-lead ninyo ang mga shepherd, ay ang mga sheep. Dili lang nga ikaw dugay pa kay mata nya unsaon pag follow up nimo sa imo ang mga disciple. Unya wala ni attend nimo disciple padadig video. Syaro. Ginoo na nay mo storya siya. Mo man iyang giingon diri, i-shepherd daw nato ang God's flock. That's how you take care sa God's flock sa iyang church. Sa iyang giingon dia, you shepherd the church of God. Pinaagi yung saman, i-lead nimo sila sa Psalms 23, kamo nalay basa na. He lead them to green pastures. Then iyang yun di ba? He leads them to still water. Sabi ba sabot ana? Tudloan ninyo sila, tabangan ninyo sila nga dili mabalaka o dili mabackslide. Kaya ang mga sheep baya kung mag-inom na sila tubig, malunod baya na pinagi sa ilang kwan, kailang sanina, di ba na sila kabalong manglangoy diya. So makita ninyo sa kabugaton, sa tubig, nga nasuyop silang sanina, sa ilang wool, malunod. So, ang tinod nga shepherd is i-lead niya ang ilang mga sitawagan ni mga disciple
sa still water kanang tabangan niya ba nga dili mga backslide, dili matambling. Mao na kamupod nga naminaw dinhi nga bag-o pa nag-restoration weekend, bag-o pa mo sa Ginoo, ayaw na pud mo kayo pagahi pod. Di mo mangluod sa inyong igsoon, dili mo mangluod sa inyong mga leaders, mga disciple nga gatabang sa inyo ha, nga makaadto mo sa still water, di mo mga lunod, di mo mga backslide. Wala mo'y karapatan mangluod ani nila. Kay wala man ni sila ilaing tumong sa inyo ha, mga bago inyong kinabuhi. Naba mo diya. Oh. Misay, kamo pa'y musuko. Nga naman ngayon anak ka. Oh. Nga naman nga sige kag follow up. Nga naman kwan. Kabalo naman ko sa kong ginahimo. Dako naman ko. Oh. Dako na ka pero wa pa kay buot. Oh. Di ka ni ka kaunda nga ng imong bisyo. Suko pa ka sa mag-follow up sa inyo ha. Sige na, padayon ta. Sao na lang ninyo ang Ezekiel 34 o Jeremiah 23 kung unsaon pag-take care sa flock nato. Assignment na ninyo. Ezekiel 34 o sino Jeremiah 23. Mabitaw gingon ni Jesus Christ kay Peter, tend my lamb, feed my sheep. May gingon niya. Mapugingon ni Paul sa mga elders. You take care, you shepherd this church sa inyo pasagdi. Among which the Holy Spirit has made you overseers. So, ang Holy Spirit ang nag-made as overseer. Mao ni dapat ang iyong masabtan nga ikaw ang gipili sa Holy Spirit nga mahimong overseer ani nila. Mga shepherd ani nila. Then, niya na siya diya. Verse 28. Be on guard for yourselves and for all the flock. Oh, among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd. Niya na siya diya. To shepherd the church of God which He purchased His own blood. So, again, balik ko na ko. On guard sa imong sarili. On guard sa mga flock. Tama? 1 Timothy chapter 4:16. Mag-cross-reference ta. Pay close attention to yourself. Oh, sa 1 Timothy, the same. 4:16. Pay close attention to yourself and to your teaching. Persevere in these things. As for you, to this will ensure salvation both for yourself and for those who hear. So, batayan niyo yung sarili para effective ka and maluwas pod ang uban ng imong gishiran. Tama? So, dili jud ka tinuod nga maka-guide sa imong mga flock kung ikaw mismo wa jud ka nagtinarong. Sa ano pagtudlo ka bag-uhan sa imong mga disciple nga ikaw wa ka na bag-o. Acts 20 verse 29. I know that after my departure, niya na siya diya, savage wolves will come among you, not sparing the flock. So naajoy mga iro nga mo kuha sa mga disciple, sa mga flock, sa mga sheep nga gintrust ni Lord sa imuha. Naajoy di ay mo destroy sa flock. And verse 30, from among your own selves men will arise. Kini di ay mga wolf na nasa simbahan. Speaking for bursting to draw away his disciples after them. Bantayan ninyo nga nga spirito. Kanang i-draw nimo ang people sa imuhang sarili. Pagbantay mo ani nga spirito kanang i-attract nimo ang mga people sa imong sarili diri sa Ginoo. Mao daw ni sila ang mga iro og batasan. Mao ni sila mo destroy sa church. Kanang i-draw nimo ang people sa imuha. Dili sa Ginoo. Mamagingon diya, from among yourselves men will arise. From among yourselves sa inyo ara gyapon pundok na siya.
They speak perverse things to draw away the disciples after them. Then, therefore, be on alert, remembering that night and day for a period of 3 years, I did not cease to admonish each one with tears. Grabe, no? Hindi na to ni sila pasagdan into prayer, na adyo dapat sa to ang kasing-kasing, no? Kining mga disciples. Ay, jud mo kalimot po dog pray sa mo every day. Pray ninyo ang mga gipang reach out nato nga mga missions. Natay 3 p.m. prayer. Ay mo kalimot, no, i-alarm. Magpray ta, magpray mo unsa man ang inyong kabisihan diha. Acts 20 verse 32, and now I commend you to God and the word of his grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. Bantayan ninyo na, importante kayo. Kasi yung diha, I commend you to God and the word of his grace. Pasabot nga ang word ni God na ay grasya, na ay strength para unsa, which is able to build you up. So dili ka dapat muundang og receive sa word ni God, kay once nga maka-receive ka sa word ni God, naanay strength nga pakapin para ma-build up ka, mag-mature ka. Mao na dili ka sige absent sa Sunday service, sa atong morning devotional, sa ato ang meeting, kung naaman tay meeting, ana, nganuman, ang word di ay nga na-receive nimo na ipakapin nga grasya to build you up. Mamayang gingo diya. Acts 20 verse 32. And now I commend you to God and the word of his grace. Niya na siya diya, which is able to build you up. Oh, mo na kamo kung mag-meeting mo, dili lang mo puro storya-storya ra diya, walay pulong sa Ginoo. Kay nga naman, dili na sila ma-build up, pinagila na mo istorya. Ang maka-build up sa isa ka disciple is ang word ni God, kay nga naman, naanay pakapin nga grasya sa Ginoo. Klaro? Mo man eh. Acts 20 verse 32. To build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. Para mga usab ta, you need the word of God. Then verse 33, I have coveted no one's silver or gold or clothes. Again, wala na ngayo si Paul o ginabang para sa misyon niya. Gi-self-sustain niya katong iyang mga income tunguna sa iyahang kwan, sa iyahang sa tawagan niya as a tent maker. Then later on, gipadad-an siya sa iyahang papa o kanang inheritance niya, mana niya, maski naa na siya sa kulungan. Kay nga naman dako kayo ang halin sa ilang property nga mautoy ni sustain na pod sa mga missions niya. Grabe kay si Paul. Grabe kay og heart si Paul. Wala siya ga-after og money. Acts 20 verse 34, you yourselves know that these hands ministered to my own needs and to the men who were with me. Gipakita ni Paul ang example, 2 Corinthians 11 verse 12, 11 to 12, basahon na lang ninyo. And verse 35, in everything I showed you that by working hard in this manner, you must help the weak. Tabangan ninyo ang mga weak. And remember the words of the Lord Jesus, that He Himself said, it is more to bless than to receive. It is more to give than to receive. Mao jud niyang batayan nato nga mas ma-bless di ay ka kung magsige kag hatag kaysa magsige ra kag dawat. Mao na i-renew yung mindset nga sige ra mo pangayo. I-renew yung mindset nga sige ra mo palibre. I-renew inyo ang mind nga kamoy mo bless maski pila lang ka amount basta you keep on blessing. Amen? Naba mo diya? Verse 36 to 37. When he had said these things, he knelt down and prayed with them all. Grabe, no? And they began to weep aloud and embrace Paul and repeatedly kiss him. Verse 38. Grieving especially over the word which he had spoken, that they would not see his face again. And they were accompanying him to the ship. Grabe yun nila kami. Grabe na touch kay mi sa inyo. Gako siya pray.
Pag-abot diri sa Revelations 2, tuara nga tumbling ang mga episos nga naman, wala nila giseryoso ang itudlo ni Paul. Grabe na. Imagine mo magbuntag og wali si Paul, nabay nga tagak na gani didto. Pag-abot sa Book of Revelation, gisugpo sila sa Ginoo kamo. Ganahan kay ko sa inyo ha. So una, maayo kay mo. Mo po na akong prayer sa matag usa sa inyo ha ug sa ato ha. Let's pray. Heavenly Father, tabangi mi Lord. Nga dili jud mabahaw among first love sa imo ha. Sama aning naitabo sa Ephesus. Tabangi mi Lord nga ma-fulfill gyapon namo Lord ang amo ang purpose and ang imo ang plan for our life. I pray Lord nga dili namo ma-loss ang first love namo sa imo Ginoo, nga always me on fire diha sa imo pinagi sa imong grasya Ginoo. Holy Spirit, fill us with that overflowing fire, anointing Ginoo. Help us Lord na ma-apply namo sa among kinabuhi ang imuhang pulong nga among nadawat today. Ikaw Lord ang nagstorya sa matag usa sa amo ang akong baba lang Lord imong gigamit. Seal those words Lord with your most precious blood. In Jesus' name, Amen. Ay muntag sa tanan. Kinsay mo share? Nataas ang ato ang kwan karon. Chin. Good morning! Morning. Good morning pa. Sa ako aday karon nag-struck sa ako nagrema sa ako sa Acts 20 is Acts 20 verse 5. But these had gone on ahead and were waiting for us at Troas. Na-review sa ako pas nina. It speaks about patience. No, kay wala naman jud ko ginadilan sa akong bana no kay obedient naman jud kay ni akong bana kay dako na jud na siya fear sa Ginoo, mahadlok na jud na siya sa Ginoo, mahadlok na siya disiplinahon sa Ginoo. Ang ginadil jud always sa ako ang ginadil jud always is sa mga anak, especially sa pinaka-strong na mo na anak is si Alexa no. Wow. Ang ginadil jud mi anak gina-remind na mo na siya every day about sa iyang mga action. Lately man God is napabadlong na pud siya. And then duga siya muuli, karaganing dili siya magtarog reply, and then nagkuan, and then katong nato siya tagom na simplang jud na siya, na simpla pero wala kayo dili kay na simplang lang siya. And then pagka supposed to be early og mata kay mo sabay na sa mo pag open ako sa iyang kwarto, daho ka siya bunog siyang tiil as iyang tuhod. Niyan ako na, "Hoy, naunsa day ka?" Na simplang daw siya ana daw, okay. Niya katong pa di siya kaapil og di siya kaapil og service. Kumaudyo na ang design sa Anime Lex na di ka pasimbahon. So magsige di lang wala lang ko napakaon magstorya lang taon niya. So kana patience ba kanang among patience sa iya ginapa-increase pa jud ni Lord. And then katong pagstorya na namo pag-uli na namo diri. Nagkatawa lang ko sa iya ha. Ano siya while nagatambal ko sa iyang samad siyang kuan pangos ko nagkakatawa lang ko sa inyo na ma imbis na kuanan ko nimo sige lang yun ko nimo katawan kay nga nagkatawa ko no kay gitagaan kog vision ba murag same katong nakita na ko kay Arnel ba na si Alex nag-speak daw siya in front of many sa mga youth, nagstorya daw siya, nagkuan daw siya ba siguro nagtestimony to siya unsay nahitabo. Nagkatawa lang ko ninyo ngano nagkatawa man wala Alex karon nagkatawa lang ko sa imo ha imbes na magasuko ko siya ha magyoyok siya nagkatawa lang ko kay kabalo ka Lex no kanino matestimo excited ko sa imo ha para sa imo kay ngano kani tanang giagian nimo gigutro nimo sa kagahi nimo ulo dili ka mo obey sa amo ang muhulat pa jud ka si Lord mo disiplina sa imo ha kani tanan matestify gyud nimo excited jud ko para sa imo ha niana na ko sa iya excited jud ko sa imo kay matestimony na po na si mama matestimony jud nimo Lexa sa mga youth kanang gipangagian nimo so excited ko sa imo that's why nagkatawa ko ana siya amo ba ma? Mao na ayaw ko ana jud imong mama ko. Kami kay magdisiplina sa imo. I-obey lang jud minimo. Ayaw hulata jud na si Lord mo disiplina sa imo ha. Nya tanano kan everyday man naman siya gina-remind na mag-respond jud, mag-obey na dili jud mo stop si Lord og disiplina sa iya unless di jud siya mag-respond. So ikaw nara jud na sa tanan ginabuhat nimo it should say jud mo obey ba ka or not kay
maka-choose man ka unsa imong buhaton, but Lex, i-remind yun ako always sa imuha ang di jud ka makapili unsa disiplina na unsay i-disiplina ni Lord sa imo, unsa nga disiplina ang ihatag ni Lord sa imo ha, unsa nga consequence ang ihatag ni Lord sa imo. That's why no kami imbis na masuko namin no pero ang pray ang nusalig na lang mi sa Ginoo kay ngano kaya always maguna mo gina-pray is Lord, you will be done sa life sa among mga anak. So mao to pass. Short lang. Salamat kayo. Wow, grabe no. Dahil na yun ang level sa parents no, kitong una pa na. Yaw-yaw. Yaw-yaw, dala, kuan yun, dala bakos. Dala bakos si Alex. Pero So, karon wala. eh, surrender na natin kay Lord. Thank you, Yen.